Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Komento dyan sa Manila Bay. Karen Davila, nega kagad. Ganito yan eh. These are actually dolomites. Okay, dolomite rocks from Cebu. But the bigger issue is this environmentally sound? Is this the best to the environment? Well, nega kaagad. Tingnan mo ito ha. Tapos, tsaka nag-comment muna siya ng ganyan, tsaka niya in-interview si Yusek Benny Antiporda ng DENR. So, comment muna siya ng masama, as in, pangit na kaagad. Kasi ewan ko nga sabi ko nga ba't hindi ka nag-comment madam nung ginagawa yung Lagos Nilad? Bakit di mo sinabing magastos? Magastos din naman yun Ba't di ka nag-comment? O kahit nga hindi magastos sana man lang inalam mo kung talagang interesado ka. Pati yung bridge. O magkano ba yung pailaw na ginagawa ni Isko? Ba't wala kang ganyan? Pag pinagaganda ibang lugar, wala kang ganyan. Bakit dito? Alam mo kung bakit? Kasi, pag ito gumanda, popogi na naman si Pangulong Duterte at papangit na naman sila. Kasi bakit? Pambihira, pinabayaan ng ilang dekada yan. Ilang presidente yung pinabayaan ng Manila Bay. As in, walang ginawa. Ngayon, biglang ginawa ni Pangulong Duterte. Inayos. Alam mo, kaya ako gusto Kaya ako gusto ito si Pangulong Duterte Hindi yan yung taong parang yung ito, trend! Red ribbon cutting. Pagagawa natin ng Cavite, pagtangin yan. Pag hindi, pasasagasa tayo. Di ba? Walang nangyari. Si Pangulong Duterte, pag may sinimulang proyekto, talagang kahit hindi niya inaasikaso, personally, hindi niya pinupuntahan, siguradong kasi alam nila yung yung pag sinabi ni Duterte, gawin mo. So talagang fina-follow through. Kasi nga, sabi nga ni Yusek Benny Antiporda, bago pa mag-pandemic, it was last year. Inayos na yan, budget, allocation. Tapos sinasabi kasi nila, kasi sinasabi nito ni Villanueva, di ba, na sinasabi niya, ang dami-dami mahirap, bakit di na lang ilipat doon? Hindi ho ganun yun. Hindi ka pwedeng basta-basta, yung budget dyan, ilipat natin. Madedemanda kayo. Ano kayo, hilo? Pag ang isang budget, naka-allocate na yan, pinag-uusapan na yan Naka-allocate na sa DENR yan, hindi mo pwedeng, lipat natin yan, lipat natin dito. Masasampahan kayo ng kaso sa ombudsman yan. Bakit? Paglipat ng budget yan Para mga tanga lang itong mga senador na ito. Ito si Villanueva. Hindi ko alam kung nag-aaral Mahiling maglipatan ng budget. Hindi pwedeng ganun yung pag may budget, ng budget na yan. At yan si Pangulong Duterte, tuloy-tuloy yung proyekto. Ganyan siya. Itong mga nega na ito, nega lang talaga. Bakit? Ito masasabi ko, halimbawa, isa pang proyekto. Ito malupit na. Kasi si Pangulong Duterte, consistent. Kaya masasabi mong hindi siya yung parang ningas kugon na presidente. Hindi consistent po siya. Pag may sinimulan siya, kailangan matapos. Oy, Sheila Oblifia, salamat. Welcome to Banatayros. Ay, si Bodyguard pinopost yung link. Salamat, Bodyguard Join lang kayo. Ayan. Thank you very much. Tuloy-tuloy siya. Kaya nga halimbawa nito, ito, grabe, excited ako dito. Subway. Pinakita yung mga gagamitin. Tsaka, alam nyo ba, itong Subway, sabi nga ni Tugade, makakapag-generate ito ng 59,000 na jobs. Thank God. Kasi talagang syempre, marami yung nawalan ng trabaho ngayong pandemic. Alam ko, kasi kahit yung iba kong kakilala, nangihingi ng trabaho sa akin, sabi ko, kailangan ko ng sexy tari dito. Yung mag-aayos dito, ang kalat-kalat kasi. Yung gusto ko yung secretary gumaganon-ganon. Parang tangang ganon. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yun Tumunta ka sa TikTok. Ta-na-na-na-na. Gusto ko kang gumawa nun Sabi, ganon. Ito nga. Sumisegue ka na naman dyan Itong Subway, magsisimulang magamit sa katapusan ng 2021 daw. Ay, sarap siguro niya. Partial opening.
ng subway. Partial opening daw po ng subway, tapos magkikreate ng 59,000 jobs. Ang palakpakan, no? Palakpakan. Ayun yung Mimiya Challenge. Ano, gusto nyo ba mag-Mimiya Challenge ako? Naka-Amerikanang naka-brief. Baka ma-distract kayo pagka nag-Mimi Challenge ako naka-Amerikanang naka-brief. Gumaganyan-ganyan. Makikita nyo yung mga balay-balahibo ko sa legs ko. Yan, di ba? Isipin mo. Kung hihirit na naman yung mga dilawan. Ano yan? Nakakagamot ba ng COVID yan? Yung gagamitin na yan para sa tunnel boring machine? Magagamit ba sa COVID yan? Bakit di na lang pambili sa mga mahihirap yan? Yan ang mga hirit ng mga oposisyon eh. Di ba? Hirit to ng mga oposisyon yan. Kailangan di pang ano yan. Ipang COVID na lang yan. O kaya ang daming naghihirap dyan. Bakit ba kailangan ng subway? Makakasakay ba dyan yung mga nasa karsada? Ganyan ang mga isip ng mga yan eh. O, di ba? Pero ang Pangulo, diretso pa rin. Kung ano yung sinabi niya noon, itutuloy, subway, ayusin. Kasi, ang buhay, ito a true leader, hindi lang yan tumitingin ng, hanggang termino ko lang. Basta, maging pogi lang ako, maganda lang ang PR ko. Parang yung PR ni Noynoy. Ito ni Pinoy, di ba? Ang galing ng PR, ginamit lahat ng pera. Pwede ko bang idaldal, Sec Martin? Tetext si Sec Martin. Sec Martin, pwede ko bang idaldal? Kung pwede lang, please. Kapiraso lang. Gusto nyo ng chismis? Alam nyo ba, yung PCOO, di ba, may budget siya. Hindi nga natin narinig nung panahon ni Noynoy yan eh. Alam nyo? Bakit? Yung budget nila, ginamit lang nila pang PR lang ni Noynoy. Hindi nila inayos yung mga bulok na mga radio station. Ang dami, alam nyo ba na ang daming nasa ilalim ng PCOO? As in yung budget, kasi dati, kaya nga may mga nagre-reklamo, hindi kasi, yung ibang nagre-reklamo sa PCOO, sasabihin nila, ang hina kasi ng propaganda machine ng Pangulong Duterte. Mali ka naman dyan. May priority kasi ang ating Pangulo. Ang Pangulo kasi, tandaan nyo ito kaya hindi ko masisi ang PCOO. Bakit? Ang instruction ni Pangulong Duterte, huwag mong pagandahin yung pangalan ko. Huwag mong, salamat Sacha, huwag mong, about watching from alias Siga, sige too late lang Barat. Wala siyang sinabi na bilin sa PCOO, kailangan protektahan mo ko sa mga lahat ng batikos, banatan mo, labas mo lahat ng PR, lahat gamitin mo yung pera. Ubusin mo sa pera dyan sa paka-PR para sa gobyerno na ito. Ganun ang ginawa nung kay Noynoy. Ginamit ang buong pera ng PCOO para pagandahin yung lintik niyang pangalan. Tapos yung mga nagre-reklamo ngayon, bakit yung PCOO? Hina naman sa propaganda niyan. Alam mo ba, it will cost money, okay, to spread propaganda. How? You have to pay. You have to keep on paying media. Sabi ko nga sa inyo kaya nabuwisit ang media. Tinanggalan ng budget ni Sec Martin yan Tinanggalan niya yung budget ng pang-merienda dyan. Anong ginawa niya? Ginamit niya, pinagawa niya yung mga radyo, TV. Kaya nga ang ganda ng mga radyo Pilipinas, ang ganda ng magandang PTV4. Oy, grabe naman si Romana Kirit. Salamat po. Pinaganda, kaya ito, ulitin ko yung mga nagsasabing vlogger na walang ginagawa si Sec Martin, you do not know what you're talking about. Ako, nandun mismo sa loob. Pati si Mocha, alam namin kung anong nangyayari sa loob. Kaya hindi maproteksyonan at yung imahe ni Pangulong Duterte, kasi hindi yan ang major concern ni Presidente. Huwag mong gamitin yung pera para lang papagandahin yung pangalan ko. Sige, magbayad ka ng mga media dyan. Kaya pansinin nyo noon, ang galing ng media noon, nung kay Noynoy. Bakit? Pera. Merienda. Trip. Kaya nga nung panahon nung
Yes, Sachay Easy. Got it. Alam niyo panahon nung panahon ni yung mga travel trips ni Pangulong Duterte. Sorry, kanya-kanya tayo. Ano kayo? Sagot pa rin kayo ng gobyerno? Ha? Dati kasi sinasagot. Di ba? Kaya nga may mga nagre-reklamo dyan, mga rappler. Wala man lang kami pa hotel. Wala man lang pagkain. Wala man lang ganyan. Magagawa pa. Hindi pala rappler. Hindi ko alam kung si rappler yun o si Butike. Basta ang dami nila reklamo. Bakit wala kami? At nakasama ako dyan. Ha? Niña Espiritu. Ha? Pakibanatan si Alvin Saria na araw-araw nanonood sa'yo dito sa California. Thank you. Pakibate. Ano pakibate? Banatan. Alvin Saria. Alam nyo, nung nakasama ako sa Korea, yung si presidente doon, kasabay ko, bago pa dumating si presidente, nandun na ako, kasabay ko mga media. Hindi nila alam ako si Banat. Nandun ako, kasabay ko sila, tapos, ay, mga reklamo sila. Bakit walang ganito? Bakit ganyan to? Bakit ganyan yan? Bakit ganyan? Alam mo yung feeling entitled? Kasi nga, inalagaan naman talaga sila ni Pinoy noong panahon nila. Ginastusan. Libre ganito, libre ganyan. May pa ganito, may pa ganyan. And nung panahon na ni Duterte, biglang tinanggal lahat. Anak ng weteng, ba't nawala? O, di ba? Anong gagawin yan? Ditirahin araw-araw. Ganyan na nangyari. O, gamitin mo yung pera, patayo mo ng... di ba kaya nga binabanatan siya ng ilang vlogger na sinasabing, bakit puro structure ang pinapagawa? Bakit antena? Bakit ganito? Kasi yun ang mandate. Hindi yun ang utos eh. Sana medyo bago tayo bumanat at makinig dun sa ibang vlogger, iniisip muna natin. Kasi yun ang utos. Di ba paulit-ulit na nga sinasabi ni Pangulong Duterte? Noong una pa lang, paulit-ulit niya na sinasabi, I do not care if I lose ganito, I lose my dignity, I lose yung presidency, gumaganyan-ganyan siya. Kasi ang presidente natin, walang pakialam sa PR. Wala siyang pakialam kung gumanda yung itsura. Panahon pa lang, alam na mga taga Davao yan. Hindi siya mahiling magpakit sa media. Oh, di ba meron niyang press briefing sa Davao? Aba, nakataas pa yung paa ni Pangulong Duterte. Oh, anong pakialam niya kung tawagin niyo akong basagulero dito? Basta ako, gagawin ko, trabaho ko. Oh. So yung maganda niyang trabaho, wala siyang pakialam, tinaas niya pa yung paa niya. Oh. Diba? Ganun ang Pangulo natin eh. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, kaya ako believe kay Sec Martin. Kasi kahit binabanat-banata na siya noon, tinatanggap niya yung bullet for the president. Kasi yun ang utos sa kanya eh. Yun, pagandahin. Pagandahin yung mga dapat pagandahin. At nagawa yun. Kaya lang talagang maraming demonyo dun sa loob ng PCO tulad ng mga nademanda dyan. Oy, ano ngayon ang sabi ni Isko? Ito ang sabi ni Isko. Buti pa to si Isko nag-iisip eh. Ha? Ito ang sabi ni Isko. Ha? Pagdating sa Manila Bay, they know it better. Oh. Kasi tinanong siya, Mayor Isko, hindi ba makakasira ng environment yan? Hindi ba makakaano yun ng ganyan-ganyan? Casey, salamat sa 1,220. Yan. Pagupo pa lang ni PRD, sinabi niya na linisin naman ni Libay, pero pag, yan, 3 times sabihin at nagalit na siya talaga nun. Buti na lang si Yorme Isko nanalo talaga. Di ba kaya nga sinabi ngayon ni Isko, sandali, DENR yan eh. Natural, alam nilang gagawin dyan. Natural, alam nila na para sa hindi yan makakasira ng environment. They know it better, yan ang sinabi ni Isko. Sabi ko nga, nilalait-lait nila si Isko dahil parang sang ganun, dahil pabalik-baliktad ang pagsasabi niya. Pero mas may utak pa pala kaysa kay Karen Dabilang hinayupak, ano? Hinayupak si Karen, hindi siya. Hindi, kasi alam mo yan yung mga, sabi ko nga ito yung mga taong merong common sense. Hindi man ganun ka, alam mo kasi naiirita ako sa mga politikong ganyan eh. Pag tinanong mo, paikot-ikot, ito sinabi niya, they know it better, DENR nga sila eh. So alam nila kung makakasira sa environment yan, di naman nila siguro ilalagay kung makakasira. Para sinasabi niya, ang tanga-tanga nyo naman.
Obvious ba? Na hindi makakasira yan? DENR yan eh. Satchay easy, 100% Duterte moving forward from J. Nora. Tama ka ba na ba isa na matapos yung Subway 2021 para i-credit sa kanya mapunta? Para supalpal talaga mga anti-DDS. Hindi ko matatapos, masisimulang gamitin. Sa katapusan ng 2021, masisimulang gamitin. Pero hindi pa totally ayos pa daw lahat ha. Simulan pa lang, masisimulan pa lang. Di ba ang ganda nga ho yung palang sa yung dun sa PITC, ano ba yun? Yung terminal diyan sa sa May Rojas, yung papuntang Cavite, ganda-ganda, 'di ba? Ang daming magagandang naayos eh. Sabi ko nga, lahat naman 'yan kaya nga ito ang tanga-tanga ng iba, kaya nga may budget deliberation, may budget eh. Alam niyo ibig sabihin ng budget deliberation? Sa Kamara na gagawing public ni Cayetano. Alam niyo ko niyan? Ha? Yan po ay para mailagay na yung tama. Ito ang budget para dyan. Ito ang budget para dyan. Ito ang budget para dyan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Pag ginalaw mo yan, PITX. Tama, PITX. Pag ginalaw mo yan, nyari ka. Ang buti na lang, itong ating Pangulo, galit sa kurap. Pag nilagay mo dyan at nakasulat na yan dyan, ito na yung perang gagastusin dyan. Anong gagawin? Sige nga. Alam nyo ba, na pag may budget nang nakalagay dyan, kunwari, sa budget, ito ang gagamitin ng DENR. Pag hindi mo nagamit yan, lagot ka. Alam mo ba yon? Pwede ka ma-question bakit hindi mo ginamit yan? Ganun kasi pagdating sa budget. Hindi pwedeng hindi mo gamitin. Kailangan gamitin talaga. Anak ng weting yung mga nagtatanong, ginagawang tanga mga Pilipino. Sa bagay, marami na ang mga 3% mga tanga. Pampagana, sarap naman ang pampagana mo. Ano ba mabibili ng $2? Kape, makakabili na dyan, di ba? Alam ko, nakakabili ng $2 sa ano ba ito? Sa Japan, ng kape sa mga 7-Eleven. Yan basta, kaya nga, ito ang importante, pag binadgetan mo, dapat magamit. Yan na nga, pinakikita na tas magagalit pa kayo. Kasi sa kanila noon, ganito nangyayari noon, nung panahon ng mga ulupong, babadgetan. May perang, sinasabi nila 300 million daw ang gagamitin dyan. Sa buong Manila Bay yan Kasi iba binabaluktot. 300 million para sa peking, anong tawag dyan? Buhangin? Tanga. Yung 300 million plus na yan, buong Manila Bay yan. Yan, sa ibang nung mga nakarang administrasyon, yung 300 million na yan, naandyan yan, kunwari meron silang nakalagay na, for rehabilitation of Pasig, bibigyan nila ng how many billion yan, how many million. Nandyan yan, pero hindi ginamit. Ewan ko kung ginamit, pero hindi natin nakita yung pag-aayos ng Pasig, kunwari ganun. May budget ang DENR ganito para i-maintain ang mga ganyan. Hindi sila naki-question ng media. Bakit? Kasi wala nakikita. Ngayon, ginamit na, nakita na nila yung buhangin. Ma-question nga natin to. Ano gusto nyo? Wag gamitin. Ibulsa na lang yung budget na nilagay dyan para sa Manila Bay. Buti nga, nakita nyo yung ginagawa. Ano gusto nyo? Bulsahin na lang natin. Ganyan kasi sila noon, sanay sila na binubulsa. May budget, hindi ginagamit. Hindi nyo napansin, may budget noon, bakit wala? Walang naitayo. May mga budget sila, walang naitayo. Bakit? Saan na? Nagamit sa kampanya, kumandidato si ganito, kumandidato si ganyan.